Tingnan mo ang mga nakakagulat na estadistika. Ang porsyento ng mga lalaking umaaming ng loko sa kahit anong relasyon na kanilang nagkaroon ay 57%. Ang porsyento ng mga kasal na nagtatapos sa diborsyo sa Estados Unidos ay 53%. Ang porsyento ng mga kasal na nagtatagal pagkatapos aminin o matuklasan ang pagtataksil ay 31%. Ang pananaw ng Islam sa poligamiya. Ang mga estadistikang ito ay hindi nakakagulat. Sa patuloy na paghahanap ng kasiyahan, hindi nagtagumpay ang tao sa pagregula ng ugnayan sa pagitan ng mga lalaki at babae sa labas ng banal na reliyon. Ang Islam, ang huling banal na relihiyon, ay pumalit sa mga naunang relihiyon. Sino mang nag-aakala na ang mga Muslim ay naglalagay ng mataas na halaga sa kasiyahan dahil pinapayagan ng Islam ang isang lalaki na mag-asawa ng hanggang 4 na babae sa parehong panahon ay dapat tingnang mabuti ang mga sumusunod na numero. Pinapatunayan nito na ang karamihan ng mga kalalakihan sa Estados Unidos ay nagkaroon ng higit sa isang kapareha. Ang bilang ng kanilang kapareha ay maaaring umabot ng 20 tao. At kailangan nating tingnan ang talahanayang ito. Karagdagan pa, 2 hanggang 3% ng mga bata ay pinalalaki ng mga lalaking hindi tunay nilang ama dahil bunga ito ng mga mapang-aping relasyon. Pinoprotektahan ng Islam ang lipunan laban sa mga ganitong pang-aabuso, ngunit hindi binibigyan ng lalaki ng absolutong kapangyarihan. May mga alituntunin ito. Ang una ay ang pagtatakda ng maximum na 4 na asawa. Pangalawa, para makapag-asawa ng higit sa isa, dapat kaya ng lalaki na suportahan sila at tuparin ang kaniyang tungkulin bilang asawa. Pangatlo, kailangan niyang tratuhin sila ng may ganap na katarungan. Sinasabi ng Diyos sa Quran, kung natatakot kayo na hindi ninyo sila maaring patas, isa na lang o ang nasa ilalim ng inyong pag-aalaga. Kasama sa katarungan ng pantay na paghatid ng mga gabi para sa kanyang mga asawa at ang pagbibigay sa kanila ng parehong antas ng pamumuhay, pati na rin sa lahat ng iba pang aspeto ng buhay mag-asawa. Higit pa riyan, ayon sa maraming scholar ng Islam, maaaring ilagay ng isang babae sa kanyang kontrata ng kasal na hindi maaaring mag-asawa ulit ang kanyang asawa. Kung hindi niya ito ginawa at nag-asawa ulit ang kanyang asawa at hindi siya makatarungang tinatrato, maaari siyang humiling ng pagwawakas ng kanilang kasal. Ibig sabihin nito, pinahihintulutan ng Islam ang poligamya hanggat hindi ito magdudulot ng kawalan ng katarungan sa sinuman. Anong karapatan ng sinuman na sabihing ipagkakait natin sa mga ito ang kanilang malayang pagpili? Sinasabi ng iba na ang poligamya ay isang insulto sa mga kababaihan. Dito, nagtatanong kami na maaaring sagutin ng sinuman na hindi nabubulag ng mga pelikulang pornografiko o mga kaswal na relasyon. Alin ang mas malaking insulto sa isang babae? Na maging bahagi ng isang madaya at lihim na relasyon? O ang maging respetadong asawa ng isang lalaking nag-aalaga sa kanya? Sa tingin ko, hindi na natin kailangang maghintay ng sagot. At isa sa kanyang mga tanda ay naglikha siya para sa inyo mula sa inyong mga sarili ng mga asawa upang kayo ay mamuhay ng magkasama at kanyang nilikha sa inyo ang pagmamahalan at habag.